Nagulat ang milyonaryong car racer na si Amel Solis nang madatnan niya ang umiiyak na batang babae na kamukhang kamukha niya. Nang isang gabing umuwi nga siya ng bahay at nakita pa nga niya na parang may familiar nga itong suot. Ang tanong sa isip ni Amel, sino kaya ang ina ng bata? Anak nga ba niya ito pero kanino naman kaya? Pagod na pagod nga ang pakiramdam ni Amel. Pagbaba niya ng sports car pagdating niya ng bahay dahil kagagaling lamang niya ng competition kanina. Pero worth it dahil siya pa rin naman ang champion. Napaisip din siya. Minsan, hanggang kailan niya ito gagawin? Kampante pa nga siya ngayon dahil binata pa nga siya. Paano na lang kung magkapamilya siya? Pero malabo kasi hindi naman siya mapirme. Si isang babae lang. Gulat si Amel. Nang pagpasok niya sa loob ay nadatnan nga niya ang umiiyak na batang babae na kamukhang kamukha niya. Dali-dali niyang nilapitan ang bata at kinarga nga ito sa kaisinayaw-sayaw. Tansya niya ay parang nasa 3 years old nga ang nasabing bata. Hey, what's wrong? Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Nagtaka siya kung sino ang pumasok sa loob ng bahay na walang paalam at nag-iwan na nga lamang ng bata sa kanya na parang dineliver lang na isang bagay. Siyempre hindi naman nakasagot ang bata. Ang dami nang nasabi at natanong ni Amel pero tuloy pa rin ito sa pag-iyak. Kaya ang ginawa niya, kinarga niya ito papasok ng kusina at binigyan ng tubig. Uminom naman hanggang sa natigil nga sa pag-iyak ang bata. Maya-maya lang pinaupo na nga muna ni Amel ang bata sa ibabaw ng mesa dahil biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Ignacio pala, na kaibigan niya ang tumawag kaya sinagot na niya. Dude, nasan ka? Kinakabahang tanong ni Ignacio. Napahinga ng malalim si Amel. Ngayon lang niya naalala na magkikita nga pala silang magbabarkada doon sa dati nga nilang tambayan pero hindi siya pwede kasi may bata nga siyang kasama ngayon. Nasa bahay na. Napagod ako masyado postpone na lang muna natin ang inuman. Parang may naramdamang kakaiba si Amel nang magtama ang mga mata nila ng bata. May humaplos sa puso niya na nakakagaan nga ng pakiramdam. Nandito na kami sa tambayan, ikaw na lang ang kulang, dude. Napapalatak pa nga na saad ni Ignacio. Pas na muna ako. Dude, Gcash ko na lang yung libre ko sa inyo dyan. Napatawa ng malakas si Ignacio sa kabilang linya. Babae na naman ba yan, ha? Ganyan ka kasi, hindi mo na kami naalala kapag may kasama kang babae. Nagbabaon ka na naman siguro ng kayamanan. Sabi nga ni Ignacio. Napailing na nga lamang si Amel. Shut up. Ikaw na lang yung maging racer tapos ako na lang ang tamang nood lang. Gusto mo ba? No way, dude. Agarang sagot naman ni Ignacio. Sige na, bye. Busy ako. Pagkababa ng tawag mabilis na nilapitan nga ni Amel ang bata dahil kanina pa nga pala ito nakatulog na nakaupo. Napailing na nga lamang siya nang maisip na magkapareho sila. Nakakatulog na nga lamang bigla kapag nakaupo. Maya-maya lang lumabas siya ng kusina, nakarga ang bata. Dahan-dahan niyang inakyat nga ito sa hagdan papunta sa kwarto para naman hihiga nga ito sa kama. Hindi pa naman siguro ito gutom. Naisip niya na baka umiyak dahil hindi gustong magpaiwan. Parang ang sarap murahin ng mga magulang na sobrang irresponsable na kayang ipamigay ang mga anak at i-deliver lang sa kanyang pinto na parang isang bagay o basura na basta-basta na lang itatapon. Samantalang si Feliz, iyak nang iyak habang nakasakay ng taxi, pauwi sa boarding house niya. Magkahalong galit, takot, awa, ang kanyang nadarama. Pagkatapos nga niyang iwan si Lexley doon kay Amel Solis. Pero kung tutuusin, mas gaganda ang buhay ng bata doon kasama nga man nito. Kasi kung sa kanya ay said na nga talaga siya ngayon. Mula baby pa nga si Lexley hanggang mag 3 years old ito ay nasa kanya na at ganun din kahaba ang nasabi niyang pagsisinungaling sa nanay niya every time na gusto nga siyang dalawin ito sa Maynila.
Ang dami niyang palusot para lang hindi makapunta ang nanay niya para hindi makita si Lexi. Baka iisipin itong nagpabuntis lang siya rito at hindi nag-aaral ng mabuti. Pero ang totoo, hindi naman niya anak si Lexi. Anak ito ng kaklase niyang si Mariel na nabuntis nga ni Amel Solis. Isa nga lamang ang naiwan nitong palatandaan at iyon ang kanyang singsing. Gusto na nga sanang ipalaglag ng babae ang bata kasi hindi naman daw maayos ang relasyon nito sa lalaki pero sinalo niya kasi kasalanan ang ganun. Ang akala niya sobrang dali ang magpalaki ng bata pero hindi pala. Halos hindi na nga siya nakakain ng maayos dahil ang lahat ng allowance niya napupunta na nga kay Lexi. Nakapagtrabaho na nga siya sa isang coffee shop sa gabi dahil pang suporta rito pero ngayong malapit na nga siyang makapagtapos ay parang hindi na nga niya kaya. Isa lang ang paraan na naisip niya kundi ang ibigay si Lexi sa ama nito kahit masakit para sa kanya dahil parang tunay na anak na nga rin niya, ang bata. Tumatak pa rin sa isip niya ngayon ang mga katagang nasabi ni Lexi sa kanya bago nga niya ito iwanan doon. Kahit pinamigay mo na ako, Mommy, mahal na mahal pa rin po kita. Sabi nga ng batang si Lexi. Iyak nang iyak sa Feliz kanina. I'm sorry baby, hindi na kaya ni Mommy. Huwag kang matakot dahil daddy mo naman yung mag-aalaga sa'yo ha? Iling pa rin ang iling si Lexi dahil ayaw nga nitong magpaiwan pero ipinilit nga ni Feliz. Yung sigaw ng bata paglabas niya ng pinto ay parang magpapatumba nga sa kanyang nilalakaran. Please, Mommy, wag mo po kong iwan rito. Bumalik ka na po, please. Pagmamakaawa nga ni Lexi. Nagtakip ng tenga si Feliz para hindi niya marinig ang boses ng bata. Kaya ngayon hindi pa nga matapos-tapos yung luha niya. Sa pagtulo, wala nga siyang pakialam kung kanina pa nga siya tinitignan ng driver. Kinabukasan ay gulong-gulo ang isip ni Amel kung saan niya isa sa uli ang bata. Marami kasi siyang ginagawa tapos wala pa nga siyang kasambahay rito. Dadali na lang kita sa DSWD. Dahil doon ay maalagaan ka ng maayos. Napahiling nga ang bata. Daddy? Turan nga ni Lexi. Hinaplos pa ng bata ang kanyang pisngi. At dahil nga sa narinig, ay parang biglang nagbago ang desisyon niya. Ako ang daddy mo? Ngumiti nga ito sa kanya. Tumango nga ang cute na bata. Opo. Sagot nga ni Lexi. Nagsasalita pala ito pero kagabi, sumakay na lamang yung bibig niya. Pero wala talagang boses na lumabas kahit minsan. Hindi naman siguro. Sabi po ni Mommy, ikaw daw po yung daddy ko Sad pa nga ni Lexi. Napakunot naman ng noo si Amel. Kung anak niya ito, kanino naman kaya? Sa dami ng babae niya noon, ay mapapatanong na nga lamang siya. Sino ang ina ng bata? Hindi na tumuloy pa si Amel sa pagpunta sa DSWD, bagkus ay naupo na nga siya. Sa sofa katabi nga ang bata. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Tumingin sa kanya ang bata at ngumiti. Tumayo pa nga ito sa kanyang harapan, saka nagpakilala. My name is Lexi Solis, I'm 3 years old. Sagot nga ni Lexi. Napakagatlabi na nga lamang si Amel dahil apelyido pa niya yung sinabi ng bata kaya dumagdag pa ito sa alalahanin niya. Okay, huling tanong ko na lang sa iyo to. Anong pangalan ng mommy mo? Ngumiti ulit si Lexi gayong gabi ay iyak lang ito ng iyak. Feliz Aurelio po, Daddy. Nakangiting sagot nga ni Lexi. Napabuntong hininga na nga lamang si Amel. Magaling nga ito sa memorization kaya wala nga siyang naging kasintahan na Feliz. Yun ang naaalala niya. Imbes na magreklamo, pinili na nga lamang ni Amel na manahimik para makapag-isip-isip. Maya-maya lang gumayak na nga si Amel dahil balak nga niyang ibili ng mga gamit yung bata dahil iniwan lang dito na hindi naman lang pinadalhan ng damit. Pupunta tayo ngayon sa mall. Ngumiti sa kanya ang cute na bata. Ibibili mo po ako ng damit, Daddy? Sabi nga ni Lexi.
Napakagatlabi na nga lamang si Amel. May pagka-demanding din pala ang batang to. Oo, maghahanap tayo doon. Gumiti si Lexie sa kanya sabay halik sa kanyang pisngi. Pati po mga sapatos, Daddy. Saad nga ni Lexie. Napailing na nga lamang si Amel pero at the same time natutuwa din naman siya. Walang problema kung totoong anak nga niya ito at walang problemang tatanggapin nga niya ito ng buong buo. Makalipas ang isang oras, bumabiyahe na nga sila paalis, patingin-tingin lang si Amel sa bata na nakaupo sa tabi niya. Busy ito sa pagtingin nga sa labas ng bintana, bawat madadaanan nila. Pagdating nila ng mall, ay pumasok na nga kagad sila sa loob pagkatapos may ipark niya sa gilid ang dalangan niyang kotse. Magkahawak kamay pa nga silang dalawa na naglalakad at naghanap ng kung ano-ano na pwedeng bilhin. Palagi ba kayong pumupunta dito kasama ang mama mo? Napahinga ng malalim si Lexie at nalungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi po. Busy po si Mommy tapos nag-aaral pa siya kaya wala po kaming budget panggala. Saad nga ni Lexie. Nakaramdam ng awa si Amel sa bata at saka parang naging curious din siya sa babaeng yun. Baka nga isa ito sa mga naging ex niya dati pero nakalimutan na nga niya sa tagal ng panahon. Huwag kang mag-alala kasi ibibigay ko ang lahat para sa'yo maging magaan lang ang buhay mo. Ngumiti sa kanyang bata. Salamat po talaga, Daddy. Nakangiting sambit na nga lamang ni Lexie. Tumungo naman si Amel at tinakay nga niya si Lexie papunta sa kids wear section. Ang daming kinuha ng bata. Hinayaan na nga lamang niya para magpasya nga kung anong gusto niya. Kumuha siya ng basket, kada kuha ng anak niya ay inilagay nga niya sa loob hanggang sa mapuno nga ito. Oh, may gusto ka pa bang bilhin, anak? Napatitig nga sa kanya si Lexie sabay yakap sa kanya ng sobrang higpit. Maraming salamat po, Daddy. Okay na po yan, hindi ko na po dadagdagan pa, nakakahiya naman po eh. Sagot ni Lexie. Makalipas ang ilang minuto, lumapit na nga sila sa counter para magbayad. Tuwang-tuwa naman si Lexie na nakatayo sa kanyang tabi dahil ang dami na nga nitong mga gamit. Nagsuot ng mask si Amel para hindi siya makilala ng mga tao. Baka dumugin nga siya para magpa-picture tapos kasama niya pa ang anak niya. Habang si Felice ay pumasok nga ng university ng maaga, ang mga mata naman nito ay maga. Sa kakaiyak, kahit anong deny niya, ay malalaman talagang umiyak siya buong magdamag. Hindi dahil sa haba ng tulog niya. Grabe kasi yung sakit ng mga mata niya sa pangungulila kay Lexie kahit na hindi nga ito sa kanya galing. Napamahal na nga talaga ng sobra na parang tunay niyang anak. Yung mga gamit ng bata, hindi nga nasalansan ng maayos dahil yakap-yakap niya kagabi. Hindi niya alam kung kaya nga niyang magpatuloy sa kanyang buhay na hindi na nga niya kasamang bata. Kung ipinanganak nga lamang siyang mayaman, hindi na nga niya ito ibibigay kay Amel Solis. Tapos si Mariel naman, wala na nga siyang balita. Tuluyan na talagang kinalimutan ng anak. At ang iniwan na nga lamang ditong palatandaan ay ang kanyang singsing na hindi pa nga niya sinadya. Naiwan lamang niya. Mabuti lang natapos na ang klase nila at last subject na nga this afternoon kaya uuwi na nga siya ng boarding house. Paglabas niya ng university, nakasalubong sila ng kaibigang si Mike. At hindi nga niya alam kung saan ito galing. Okay ka lang? Tanong nga ni Mike. Lalaki si Mike at ito yung una nga niyang nakilala pagtungtong nga niya ng Maynila. Hindi mayaman itong kaibigan pero may negosyo naman kaya kayang-kayang i-provide ang sariling pag-aaral. Ang dami na nga niyang hiniram na pera rito kaya nahihiya na nga siyang umulit. Baka makarinig na nga siya ng hindi maganda pero never pa naman itong nagalit sa kanya. Ibinigay ko na si Lexie sa daddy niya. Tumaas ang kilay ni Mike. Ibinigay mo naman pala tapos nagimot ka pa dyan? Sabi nga nito. Napailing si Felice at huminga ng malalim. Sa akin na lumaki yung bata. Kaya nalulungkot ako syempre.
Niyakap siya ng mahigpit ni Mike at hinaplos nga ang buhok niya. Responsibilidad naman talaga ng ama na buhayin yung anak niya, Feliz. Kaya mapapaganda ang buhay ni Lexie doon sa kanya. May perang lalaking yun. Sikat na car racer yun kaya kilala ng lahat. Sagot nga ni Mike. Hindi niya na-meet ng personal si Amel Solis, sa picture lang niya ito nakita na ibinigay nga sa kanya ni Mariel. Nakaipit nga lang yun doon sa loob ng wallet niya. Hindi niya yun iniwala para magamit niya pagdating ng araw, kaya nagamit nga niya talaga. Masasanay lang siguro ako pagdating ng araw. Ngumiti sa kanya si Mike. Oo naman, sang-ayon nga nito. Samantalang si Amel, hindi pa muna nga sila umuwi ng bahay pagkatapos nga nilang pumunta ng mall. Dumaan sila ng bahay ni Ignacio. Oh, dude, kanino ng mga anak yan? Tanong nga ni Ignacio. Kinarga kasi niya si Lexie, papasok nga sila sa loob ng bahay ng kaibigan. Anak ko raw siya Iniwan sa bahay kahapon ng gabi, kaya nga hindi ako nakasama sa inuman natin. Napatingin nga si Ignacio kay Lexie. Umiti naman ang bata at nagmano pa nga talaga sa kaibigan niya. Hindi naman talaga may pagkakailayan dude Sa dami ba naman ng babae mo magkakaanak ka talaga isa man sa kanila. Pero sino sa kanila? Sabi ni Ignacio. Hindi na nga umangal pa si Amel sa komento ng kaibigan niya dahil aminado naman talaga siya sa kalikutan niya sa babae noon. Kaya ngayon ay parang nagsawa na nga siya. Gusto na nga lamang din niyang magkaroon ng seryoso na relasyon at lumagay na nga sa tahimik. 2 linggong nakalipas, hindi pa rin nasasanay si Feliz na hindi nga niya kasama si Lexie, kaya nung magkaroon siya ng time, naisipan niyang puntahan ng bata sa bahay ni Amel Solis. Nagpalingalinga nga siya sa buong paligid at tinignan kung may ibang tao na nakakita sa kanya. Tinakbo niya ang distansya nilang dalawa ni Lexie nang makita niyang lumabas ito ng gate, sabay yakap nga rito ng sobrang higpit. Kamusta ka na anak? Ngumiti sa kanya si Lexie nang kargahan nga niya ito, sabay yakap ulit. Namimiss ko na po kayo, Mommy. Kailan po tayo ulit magkakasama? Tanong nga ni Lexie. Umiling sa Feliz. Sorry pero hindi ako nandito para kunin ka Gusto lang kitang makita. Nang papikit na nga lamang si Feliz nang haplusin nga ni Lexie ang pisngi niya, nakalimitan naman itong ginagawa. Nagtatanong po si Daddy tungkol po sa'yo. Baka naman pwede mo po siyang hilingan po na dito ka na rin po tumira kasama po namin. Pakiusap nga ng batang si Lexie. Hindi pwede pero huwag kang mag-alala. Dadalasan ko ang pagpunta sa'yo rito. Tumango naman si Lexie maya-maya lang ay biglang napatingin sa Feliz nang biglang tumunog ang gate. Bakit mo kargangan ako? Napahinga ng malalim si Feliz nang kumunot ang o ni Amel na nakatingin nga sa kanya. Si Mami Feliz po! Singit nga ni Lexie. Dahil nga sa narinig, ay mas lalong kumunot ang noon ni Amel sa kanya. Tinignan ni Feliz si Lexie at sabay ngang halik sa pisngi nito. Doon ka muna sa loob ng bahay anak. Mag-uusap lang kaming dalawa ng daddy mo. Sad nga ni Feliz. Tumango naman ang bata sabay takbo, papasok sa loob ng bahay pagkatapos nga niya itong ibaba. Nang tuluyan ng makapasok si Lexie, ay hinarap nga siya ng lalaki. Paano ako naging ama ni Lexie kung hindi naman kita naging girlfriend noon? Napahinga ng malalim si Feliz. Isang bagay na hindi niya alam ay yung si Mariel ang totoo niyang ina. Kilala mo naman siya, 'di ba? Tsaka, nakita mo ba yung suot niyang singsing? Familiar ka ba doon? Napakunot ang noon ni Amel na nakatingin nga sa kanya. Tumingin nga rin ito sa kamay ng bata at inalala nga niya kung saan nga ba nagmula ang singsing na yun at bakit familiar sa kanya. At naalala na nga niya. Teka, paanong nangyari na ikaw yung kilala niyang mommy? Nagsimula na nga magkwento si Feliz. Ganto kasi yun. Dahil mula nang ipinanganak siya, ay sinalo ko na nga ang responsibilidad na buhayin siya. Ayaw kasi ni Mariel Balak niyang ipalaglag ang bata. Pero hindi ako pumayag kaya nasa poder ko si Lexie hanggang sa lumaki siya. Siguro naman bilang
Awa na nga lamang din sa akin ay wag mo na sanang sabihin sa bata na sinabi ko sa iyo ngayon. Habang si Amel ay titig na titig naman sa babaeng kaharap, maganda ito at maganda ang hugis ng muka. Matangos ang ilong sa kamapula nga ang labi kahit walang lipstick. Hindi niya lubos maisip na magkaanak siya sa mga naging babae niya. Muntik pang madamay yung bata at mabuti na nga lamang napakabait nitong si Feliz. Nasabi din pala sa'yo ni Mariel na ako yung naging karelasyon niya noon at naalala ko na nga yung singsing. Yun nga pala yung binigay ko sa kanya pagkatapos may mangyari sa amin. Pero alam mo namang hindi seryoso yun eh. Oo, pasensya na kung bigla ko nalang iniwan niyo sa bahay mo yung bata. Hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin ko eh. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Napakalaking responsibilidad ang magkaroon ng isang anak kaya ayaw pala ni Mariel ang isang obligasyon. Kapahiling na nga lamang si Amel. Kung sa kanya sinabi ni Mariel noon, hindi rin siya maniniwala dahil knowing that woman ay hindi kailanman magseryoso, sa buhay lalo din siya. Pumasok ka na muna sa loob ng bahay. Magmerienda tayo at saka alam ko ring namimiss ka ni Lexi. Ngumiti si Feliz sa kanya at nagpasalamat. Maya-maya lang ay magkasunod na nga silang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. Nang makita ni Lexi ang babae ay tumakbo kagad dito at nagpakandong. Mommy, akala ko umuwi ka na. Napangiti na nga lamang si Feliz. Pauwi na nga sana pero pinapasok ako ng daddy mo. Tumingin sa kanya si Feliz at kumiti. Dito ka na lang po magpalipas ng gabi, Mommy. Malaki naman po ang bahay sabi ni Lexi. Napansin niyang umiling ang babae. Alam niyang nahihiya nga ito pumayag. May pasok pa ako kinabukasan pagdadahilan niya. Tumito ka na, Feliz. Para naman makatulog ng maayos ang batang yan. Kasi ilang araw na rin siyang iyak ng iyak Tumango naman si Feliz. Bandang gabi ay wala nga silang hapunan kapag kasi ilalabas na lamang si Amel para dun kumain pero may bisita siya ngayon kaya napakagatlabi na nga lamang siya. Nahihiya nga siyang sabihin na talagang hindi siya marunong magluto kaya mas gusto na nga lamang niyang kumain sa labas. Ako na lang yung magluluto, Amel. Gutom na daw yung bata Napailing na nga lamang si Amel. Pasensya na Wala kasi akong kasambahay dahil hindi naman ako pumipirme dito. Ngumiti sa kanya si Feliz. Walang problema. Inaya nga ni Feliz si Lexi sa may kusina. Hindi na nga siya sumunod dahil wala naman siyang maitutulong doon. Sumunod na nga lamang si Amel nang makaramdam siya ng boredom sa living room. Akmang papasok na nga sana siya ng kusina pero natigil nga siya nang marinig nga niyang nag-uusap ang dalawa. Kamusta ka naman, Mommy? Nakangiting tanong nga ni Lexi. Nakita niyang tumingin nga si Feliz kay Lexi. Malungkot kasi namimiss kita. Namimiss din po kita, pero kahit ganun po mas gusto ko na po na ayaw ko pong maging pabigat po sa'yo. Sabi pa nga ni Lexi. Yumukod si Feliz at hinawakan ito ang mukha ng bata. Hindi ka naging pabigat sa akin, wag mong isipin yan. Sadyang kailangan lang talaga ni Mommy ng katuwang sa pag-aalaga sa'yo. Napangiti na nga lamang si Amel. Salamat po at naisipan mong dalawin ako rito, Mommy. Sahad nga ng batang si Lexi. Nakita na Amel na niyakap ni Felix si Lexi. Napailing na nga lamang siya nang maisip na gustong ipalaglag ni Mariel ang anak nila. Kung hindi si Feliz ay wala nga siyang anak na makikita ngayon. Siya nga pala, kamusta naman kasama ang daddy mo? Napakagatlabi si Amel. Kahit mabait naman siya rito, pero nag-iisip pa nga siyang ibigay ito sa DSWD nung una. Dahil sa gulat niya, mabuti na lang talaga nakapagsalita na nga ito kung hindi, talagang pagsisisihan niya ang naging desisyon. Okay po siyang kasama, Mommy. Ang bait nga po niya at saka mayaman po. Sagot nga ni Lexi. Napangiti na nga lamang si Amel. Makalipas ang isang oras, napansin niyang naluto na nga yung niluto ni Feliz. Tawagin mo na yung daddy mo, kakain na tayo. Tumango naman si Lexi. Kaya dali-dali nga siyang umalis, saka natatayuan at bumalik nga sa living room. Nakaupo na nga siya nang dumating ang anak.
Maya-maya lang ay sabay na nga silang dalawa ni Lexi na pumasok ng kusina at tumalon pa nga nang bigla ang puso ni Amel. Nangumbiti sa kanya si Feliz ng sobrang tamis. Nakahinga na nga lamang ng malalim si Amel dahil umiral na naman ang arte ng puso niya. Ang tagal na nga nang huli itong tumibok kasi the rest ay puro lang laro ang pag-ibig para sa kanya. Pasimple lang kasi siyang nakatingin sa babae na inaasikaso si Lexi. Wife material pa nga ito. Nakangiti naman ang anak niya na kumakain habang sinusubuan Feliz. Ngayon lang siya nakakita ng isang taong masyadong passionate sa pag-aalaga at hindi nito akalain na ganun ang pakikitungo ni Feliz sa bata kahit hindi nga niya ito kadugo. Pero yung totoong ina, balak pa talagang ipalaglag yung anak nito. Parang gusto nga niyang magsisi na pinatulan niya ang ganung klase ng babae at binigyan pa niya ng promise ring. Pero aminado naman siya na hindi nga siya masyadong seryoso ng mga panahon na yon. Nang matapos si Feliz sa pagpapakain ng anak niya, naupo na nga siya rito para kumain kaya sumubo na nga rin si Amel para hindi halatang kanina pa nga siya nakatitig rito. Ang tahimik ni Feliz kaya walang rason para mag-ingay siya kasi pansin din niyang focus sa pagkain ng babae. Si Lexi nga pala ay kanina pa nga lumabas ng kusina dahil gusto nga daw nitong maglaro sa may sala. Makalipas ang ilang minuto, natapos na nga rin silang kumain ni Feliz ng sabay. Nginitian lang siya nito. Natigilan naman si Amel nang magkapatong ang kamay nila ng babae dahil naguunahan silang kumuha ng pinagkainan nilang plato. Napahinga ng malalim si Amel na may kasamang paghihiling nga nang mapansin nga niyang kumakabog ang kanyang dibdib ng sobrang lakas. Ako na magliligpit nito, umiling si Feliz. Ako na lang. Huhugasan ko na rin bago ako umalis. Parang nakaramdam ng lungkot si Amel sa narinig. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Ngayon nga lang sila unang nagkita ni Feliz ay parang natamaan na nga siya dito. Sige, ikaw bahala. Ngumiti na nga lamang sa kanya si Feliz. Nang matapos ang babae makalipas ang ilang oras, ay lumabas na nga ito ng kusina na may ngiti sa labi. Uuwi ka na po ba, Mommy? Narinig nga niyang tanong ni Lexi. Oh, anak. Kasi may pasok pa ako mamaya pero babalik naman ako kinabukasan, don't worry. Nakatitig si Lexi kay Feliz. Sabay ngiti. Ingat po, Mommy! Nakangiting sabi ni Lexi. Ngumiti si Feliz at hinalikan nga sa pisngi ang bata. Nagpaalam na nga rin sa kanya. Si Feliz at dahan-dahan nga itong naglakad palabas ng front door pero naisip ni Amel na may ibibigay pala siya sa babae kaya hinabol niya ito at naabutan niya sa labas ng gate. Mag-aabang pa nga sana ng masasakyan. Sandali lang, Feliz. Agad na lumingon nga sa likuran si Feliz na may pagtataka ang tingin nito. Bakit? Huminga ng malalim si Amel. May ibibigay sana ako sa'yo at gusto ko lang sanang magpasalamat ng marami dahil hindi mo pinabayaan ang anak ko. If you need anything regarding sa studies mo, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Napakunot ng noo si Feliz. Nangiabot nga niya rito ang brown na sobre na hawak niya. Salamat. Sad na nga lamang ni Feliz. Nagulat si Amel nang bigla na nga lamang siyang yakapin ni Feliz out of nowhere at dali-dali nga itong tumawid patungo sa kabilang kalsada. Habang si Feliz ay nagtaka rin kung bakit niya binigyan ng ganun ang lalaki. At nagtataka rin siya kung bakit binigyan siya ng pera ni Amel pero okay na rin ito dahil may kailangan nga siyang bayaran para sa exam nila. Para din naman to sa future nila ng bata. Nang makasakay nga siya ng taxi, ay pasikreto nga niyang tinignan ang laman ng sobre. Napakunot ang noon niya na hindi nga niya mabilang ang dami. Kakapasok pa lang niya sa loob ng gate, ay saka naman tumunog ang kanyang cellphone. Ang nanay pala niya ang tumawag. Kamusta ka na, anak? Tanong ng nanay Roda niya. Okay lang po ako rito, Nay. Pasensya ka, nak, ha? Kung hindi pa kami makapagpadala sa iyo ng pera dyan ngayon, nasira yung pananim namin rito
Sabi nga ni Nanay Rhoda. Napahinga ng malalim si Feliz. Mabuti na lang, nagbigay si Amel, kung hindi ay wala talaga siyang gagamiting pera. Okay lang, Nay. Meron pa naman po akong pera rito eh. Salamat sa pag-intindi, anak. Wala nga kaming bigas ng tatay mo ngayon eh. Manghihiram lang muna ako sa kapitbahay. Sabi ni Nanay Rhoda. Napahinga ng malalim si Feliz. Huwag ka nang humiram ng kahit na ano sa kapitbahay, Nay. Papauwi ako ngayon sa boarding house. Dadaan na lang po ako sa padalahan ng pera para makabili po kayo ng makakain, bigas at ulam. Anak, wag na. Mas kailangan mo ng pera dyan. Angal nga ni Nanay Rhoda. Nagpumilit na si Feliz dahil sobra-sobra naman itong binigay sa kanya ni Amel. Naaawa din siya sa magulang niya, gayong todo kayod ang mga ito para makatapos siya ng pag-aaral. Ngayon lang niya nalaman na nauubusan ng bigas ang mga ito kasi kada tanong niya ay marami pa naman daw. Pag-uwi niya ng boarding house ay nakapagpadala na siya ng pera sa nanay niya kaya pumasok na siya ng banyo para maligo kasi papasok siya sa university ngayon at magbayad na rin siya. Isang baitang na lang ay makapagtapos na talaga siya sa kursong nursing. Sobrang mahal ng gastos pero bilib siya sa magulang niya dahil hindi nagrereklamo. Makalipas ang ilang linggo, habang si Amel ay nasanay na sa presensya ni Feliz sa bahay niya, kumuha na rin siya ng yaya ni Lexie para magbantay lalo na kapag wala siya. Ngayon ay magkasama silang dalawa ni Ignacio, kagagaling lang nilang dalawa sa ibang lugar kasi sinamahan niya ang kaibigan na magtayo ng bagong negosyo. Napakunot ang noo ni Amel nang mapansin niya ang pamilyar na babae ang pumasok sa mall at nakahawak sa braso ng kasama nitong lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali dahil si Feliz ito, makikilala niya kahit nakatalikod o nakatagilid man. Okay ka lang ba, dude? Ano ba yung tinitignan mo dyan? Tanong nga ni Ignacio. Sa lalaki, hindi pa nakikilala ni Ignacio si Feliz, kaya hindi pa nga nakita ng kaibigan ng babae. Saad nga ni Amel. Si Feliz, nakita ko may kasamang lalaki. Napailing na nga lamang si Amel at napakagatlabi nang makaramdam siya ng kaunting panibugho. Kaya nga nang sabi mo, si Mariel yung ina ng anak mo, hindi si Feliz. Kaya siguro naman may karapatan siyang makipagrelasyon, di ba? Sabi naman ni Ignacio. Napahinga ng malalim si Amel. Parang hindi akma eh. Nagugulhan yung bata. Nakita nga ni Amel na sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Ignacio at tinapunan nga siya ng nakakalokong halakhak. Umiral na naman ang hilig mo sa babae, dude. Hayaan mong maging masaya yung tao kung kalahati ng buhay niya. Inilaan niya sa pag-aalaga ng bata, hindi naman niya kaano-ano. Tapos kayong dalawa ni Mariel, nagpakasasa sa pagiging single. Mahabang litanya ni Ignacio. Natigilan naman si Amel. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang kotse ni Ignacio sa isang butik. Anong gagawin natin rito? Ngumiti si Ignacio sa kanya. May bago kong babae, dude. Kaya bibilhan ko ng bagong gamit. Nakangiting sagot pa nga ni Ignacio. Ang sarap tadyakan ng loko dahil nanginginig pa talaga yung mga mata sa sobrang tuwa. Sino naman this time? Tinasan nga siya ng kilay ni Ignacio. Nagmamalinis pa kung pareho naman silang mahilig sa babae. Estudyante, dude. Maganda, mabait, probinsyana. Sabi pa nga ni Ignacio. Napailing na lamang si Amel. Kaya ang dali mo siyang naloko. Pinatukan siya ng kaibigan kaya napasimangot siya. Shut up, iba to. Angal pa nga ni Ignacio. Tumango na lang si Amel at hindi na nakipagtalo. Nang nasa loob na sila ay hindi siya sumunod kung saan ang kaibigan bagkus ay naghanap din siya para sa kanyang anak, pati na rin kay Feliz. Napasimangot pa siya nang maalala niyang may kasama itong lalaki. Natigil sa pamimili si Amel nang may tumawag sa kanya dahil gustong magpa-picture. Pinagbigyan na lang niya para hindi siya masabihang snob. Hindi naman siya artista para masabing sobrang sikat niya.
Ang tagal matapos ni Ignacio na maghanap kung ano ang gustong bilhin nito. Kinakareer na yata ang pagiging in love sa isang estudyante. Umaasa siya na sana seryoso din ang babae rito. Nang matapos ang kaibigan, ay sabay na silang dalawa na nagpa-counter para magbayad. Tahimik lang siya at pasimpleng tumingin sa pinamili ni Ignacio na sobrang dami. Wala bang damit yung nobya mo? Tanong nga ni Amel. Napailing na nga lamang si Ignacio sa sinabi niya. Meron naman, pero naniligaw pa ako kaya kailangan kong maging galante. Sagot nga ni Ignacio. Tagilid ka pala sa lagay na yan eh. Kung dati mga babae yung kusang lumapit sa'yo, iba na pala ngayon. Napahinga ng malalim si Ignacio dahil nga sa sinabi niya. Kaya nga sabi ko, iba siya sa lahat kasi sobrang hirap mapaniwala eh. Nakasimangot na nga lamang nasabi ni Ignacio. Napahalakak na lang si Amel sa kaibigan. Samantalang si Feliz ay kararating lang nila sa university. Kasama si Mike dumaan sila kanina sa mall para bumili ng project. Tapos may binili din siyang paboritong pagkain ni Lexi. Kumuha na pala si Amel ng nani para sa bata kasi busy din ito sa bahay. Kaya mas napanatag na ang loob niya ngayon. Tapos mahilig naman sa bata. At sanay na din kasi may mga anak ang yaya na nakuha ni Amel, si Joyce. Masaya si Feliz dahil maayos siyang pinakisamahan ni Amel ni minsan ay hindi siya nakarinig ng hindi magandang salita. Mula rito bagkus ay thankful pa nga hindi gaya sa totoong ina ni Lexi na puno ito ng galit. Sino namang matutuwa sa babaeng yon kung pagpapasarap lang ang alam? Buti na lang hindi nagpakita para hindi ma-confuse si Lexi. Bandang hapon ay sabay silang dalawa ni Mike na lumabas ng university kasi isasabay siya nito pag-uwi dahil one way lang naman yung boarding house niya at uwian ng lalaki. Alam mo, matagal ko na tong naisip na isuggest sa'yo, sabi ni Mike. Napakunot ang noon ni Feliz. Ano naman yun? Ngumiti si Mike sa kanya. Mag-boyfriend ka na para hindi maging struggle sa'yo ang pagpasok o pag-uwi. Sagot nga ni Mike. Napasimangot si Feliz. May girlfriend si Mike, kaya naiintindihan niya ang punto nito pero hindi naman siguro sa ganun ang dahilan at concerned lang yata ang kaibigan niya na baka maging matandang dalaga siya. Saka na lang siguro kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, Mike. Mahirap makipagrelasyon kung hindi mo priority. Sabagay, sangayon nga ni Mike. Paghinto ng kotse sa harap ng kanyang boarding house ay bumaba na siya at nagpasalamat sa kaibigan. Nagbihis muna si Feliz bago niya hinarap ang mga hugasin at labahin niya saka siya magpunta kay Lexi mamaya. Isang buwan na lang ay bakasyon na at balak niyang umuwi ng probinsya para doon magpasko sa kanila. Matagal na rin niyang gustong makita ang magulang kasi sobra niyang namimiss ang mga ito. Nang gumabi ay wala nang ginagawa si Feliz kaya naisipan niyang umalis na para puntahan ang kanyang anak. Paghinto ng taxi ay saka naman dumating ang kotse na ginagamit ni Amel. Nagbayad muna siya bago bumaba. At nakita pa niya ang lalaki na may kinuhang mga paper bag sa loob ng kotse nito. Magandang gabi. Natigilan si Feliz nang lumapit sa kanya si Amel at bumeso, dahilan para kumabog ang kanyang dibdib. Ang bango naman nito kahit gabi na, fresh pa rin at hindi amoy pawis. San ka galing? Tumitig nga sa kanya si Amel nang mariin kaya napalunok si Feliz. Sinamahan ko si Ignacio, yung kaibigan ko. Sagot naman ni Amel. Maya-maya lang ay sabay na silang dalawa na pumasok sa loob ng gate at dumiretso sa front door. Naunang pumasok si Amel at inilapag nito sa sofa. Yung mga binili nito, sakto namang kakababa lang ni Joyce nang hagdan at bumati sa kanila, saka sinabing nakatulugan na ni Lexi ang paghihintay sa kanila. Ang dami naman niyang pinamili mo? Tumingin sa kanya si Amel at kumindat kaya bigla nga siyang nakaramdam ng hiya. Dumaan kami sa butik kanina. May binili si Ignacio kaya napabili na rin ako.
Sa'yo pala yung iba rito. Tignan mo na rin kung kakasya kay Lexi. Yung biniling damit para sa kanya. Ngumiti si Feliz. Ang thoughtful naman nitong si Amel. Binilhan pa talaga siya kahit na hindi kailangan. Napakagatlabi din siya nang maisip ang binili niyang relo na para sa lalaki kanina. Pasekreto nga lang niyang binayaran sa counter para hindi siya tuksuhin ni Mike. Lumapit siya kay Amel at tiningnan niya ang mga pinamili nito at napakagatlabi siya sa nakitang presyo kasi hindi nito naalis ang price tag. Nakakahiya namang suutin itong mga gamit na binili nito para sa kanya dahil lahat Ay mamahalin. Nagpasalamat na nga lamang si Feliz. ngumiti lang sa kanya si Amel. Maya-maya lang ay agad niyang hinawakan ang kamay ng lalaki at isinuot niya rito ang relo na binili niya. Nakanganga si Amel na nakatingin sa kanya na para bang hindi makapaniwala na binigyan niya ng gift. Para sa akin ba to? Naupo si Feliz sa tabi ni Amel. Oo, pasensya na kung hindi gaanong mamahalin yan ha. Umiling na nga lamang si Amel. Walang problema. Salamat ang aga namang Pasko nito. Natuwa naman ang puso ni Feliz dahil nagustuhan ng lalaki ang gift niya. Meron din siya nito na hindi pa niya isinuot, pati na rin kay Lexi kapareho silang tatlo. You're welcome. Ani nga ni Feliz. Makalipas ang ilang minuto ay magkatabi na nga silang dalawa ni Amel na naupo sa sofa. Alam mo, ako ang mas nahihirapan sa ginagawa mo eh. Yung paroon at parito mo. Ang mabuti pa, dito ka na lang tumira sa bahay ko para araw-araw kayong magkasama ni Lexi pati na rin sa gabi. Tapos makakatipid ka pa sa gastos sa bahay na tinitirahan mo. Napaisip si Feliz, pero kung tutuusin, ay may point naman talaga si Amel, pero nahihiya kasi siya. Nahihiya ako sa iyo eh. Napatawa na nga lamang ng malakas si Amel dahil sa sinabi niya. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Nagkaroon na din naman tayo ng panahon na makilala ang isa't isa. Mag-iinarte pa nga sana si Feliz kung ito ang unang nag-offer, kaya papayag na agad siya. Sige na nga. Isang buwan ang makalipas ay nasa bahay na ni Amel si Feliz nakatira. Nakatipid na siya sa babayaran buwan-buwan noong nag-boarding pa siya, lalo na ngayong taghirap sa kanila. Tinitipid nga niya ang ibinigay ni Amel sa kanya na hanggang ngayon ay nakatago pa dahil hindi pa nakapagbigay ang nanay niya. Hindi na rin siya tumawag doon para humingi ng pera bagkus ay nangungumusta na lang siya. Hanggat maari ay ayaw niya munang maging pabigat sa magulang niya kaya nagtitipid siya minsan nga ay hindi na siya bumili ng merienda para may pera pa siya. Araw ng Lunes ay natapos ng maaga ang kanilang klase dahil kinabukasan ay Christmas party na nila. Plano niyang wag sumali dahil palagi naman siyang present noong nakaraang mga taon. Pero sayang kung hindi kaya, naisip niyang sasali na lang, siguro siya. Ngayon ay kakauwi lang ni Feliz, galing university. Pagkatapos niyang magbihes ay pumasok siya sa kwarto ng anak para bantayan ito dahil nagluluto ng hapunan nila si Joyce. Itinatali niya ang buhok ni Lexi nang magsalita ito. Nasaan po si Daddy, Mommy? Bakit hindi po siya umuwi ng bahay? Tanong nga ng batang si Lexi. Bukod sa alam niyang car racer, si Amel ay wala na siyang ibang alam bukod rito. Kung mag-uusap sila, ay lagi nilang topic ay tungkol sa bata hindi sa ibang bagay at sobrang busy niya para makichismis pa. Mamaya siguro, nandito na yon. Marami kasing ganap si Daddy kaya intindihin mo na lang, okay? Opo, sagot na nga lamang ng batang si Lexi. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Amel. Nang makalpit ito sa kanila, ay naupo ito sa tabi niya sabay yakap kay Lexi, kaya nagkadikit ang balat nila dahilan para magtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Feliz. Though, hindi pa niya naranasan makipagrelasyon, alam niyang kung ano ang ganitong pakiramdam, attractive siya kay Amel dahil ganito kung mag-react ang kanyang sarili. Magandang gabi.
Pati nga muli ni Amel. Tahimik lang si Feliz dahil pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Tapos napansin din niya ang titig sa kanya ni Amel ng pasikreto. San ka po ba galing, Daddy? Ba't ang tagal mo pong umuwi? Tanong ni Lexi. Narinig nga niyang tumawa si Amel at pinugbog na nga lamang ng halikang bata. Pasensya na, busy kasi si Daddy, ang dami kong ginagawa today. Ngumiti si Lexi at hinalikan sa pisngi ang ama. Bigla na lang nagulat si Feliz dahil isinali siya sa yakapin ng dalawa at ramdam niya ang higpit ng hawak ng lalaki sa kanyang baywang. Okay lang po, Daddy. Nakangiting sagot nga ni Lexi. Maya-maya lang ay sabay na silang lumabas ng kwarto. Karga ni Amel si Lexi, tapos siya ay hawak sa kabilang kamay nito at hindi niya alam kung bakit. Pagpasok nila sa loob ng kusina ay nakapaghanda na ng hapunan si Joyce. Alam niyang tapos nang kumain ang babae. Nagsabi ito mismo sa kanya na hindi ito sasabay kumain sa kanila dahil nahihiya ito kay Amel. Walang hiya din naman ang lalaking ito kaya walang rason para makaramdam ng hiya. Pinaupo ni Amel si Lexi nang dahan-dahan hihila na sana siya ng upuan. Nang maunahan siya ng lalaki, kilig naman ang nadarama niya na nagpasalamat. Napailing na lang si Feliz dahil hindi siya makakain ng maayos dahil titig ng titig sa kanya si Amel. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa lalaking ito, awkward na rin siya rito. Alam mo, napapansin ko na hindi sumasabay sa ating kumain si Joyce. Napangiti si Feliz. Nahihiya lang yung tao, ginagawan mo pa siya ng issue. Kukuha na sana siya ng plato nang naunahan siya ni Amel at ito ang naglagay ng pagkain para sa kanya. Napalunok si Feliz. Kaunting sweet gesture lang ay natatamaan na siya. Paano pa kaya kung sobrang effort na? Kain lang ng kain para tumaba ka naman. Sad nga ni Amel. Napakagatlabi na lang si Felice. Hindi nga talaga siya malaman dahil sa sobrang stress. Sa pag-aaral saka na siya tataba. Kung makapagtapos na siya, saka makapagtrabaho. Salamat, stress ako palagi kaya siguro hindi ako tumataba. Ngumiti sa kanya si Amel. Saka ka palang tataba kapag magkaanak ka na. Napangiwi na lang si Felice. Sinamaan niya ng tingin si Amel dahil sa sinabi nito kaya napakagatlabi na lang ang lalaki. May kapatid na po ko, Mommy. Inosenteng tanong nga ni Lexi. Pinanlakihan niya ng mata si Amel dahil inis siya rito kasi pinapahamak siya nito. Hinawakan niya ang kamay ni Lexi, sabay halik sa pisngi ng anak. Wala pa, kailangan muna ni Mommy na makapagtapos ng pag-aaral bago ka magkaroon ng kapatid, okay? Napansin niyang sumeryoso ang mukha ni Amel na nakatingin sa kanya. Napahinga siya ng malalim dahil may laman ang titig nito sa kanya pero hindi niya alam kung ano. Opo, tipid na sagot nga ni Lexi. Gusto mo na bang may kapatid ka ngayon? Ngumiti si Lexi at tumango. Sakto namang nasa malapit lang niya si Amel kaya kinurot niya ang tagiliran nito kaya lang nahuli ng lalaki ang kamay niya. Saka dinala sa labi at hinalikan. Natigilan na lang si Feliz. Amel, tumigil ka na please. Ang awkward kaya ng topic. Napangisi si Amel. Pagkatapos nilang kumain, ay saka naman pumasok si Joyce para magligpit inagaw nito sa kanya ang walis para ito na lang ang maglilinis. Habang si Amel ay lumilipad ang kanyang isip sa kung saan, naisip niya kung ano ang magiging buhay niya sa sumunod na mga taon ngayong may anak na siya. Makapag-asawa pa kaya siya? May tatanggap pa kayang babae sa kanya at kay Lexi? Mostly kasi sa ibang babae sa napapansin niya ay kontrabida kawawa yung mga anak sa labas. Masyado pang maaga para aminin pero hindi siya nahihiya na ipangalandakan na mahal niya si Feliz. Nagsimula sa pagkagusto tapos humantong sa pagmamahal, hindi siya mapakali. Tapos palagi pa niya itong nakikita sa city na may kasamang lalaki. Iisang lalaki lang na iniisip niya na boyfriend nito. Nahihiya naman siya magtanong
dahil baka ma-reality check siya hanggang illusion na lang siya na magiging silang dalawa. Hindi niya iisipin na talo siya dahil minahal niya ang babae. Basta ang masasabi niya ay normal siya kasi makaramdam siya ng ganito pero parang magiging one-sided love pa. Napaayos ng upo si Amel nang makita niya na papalapit sa kanya si Feliz. Hindi ka magbibihis? Basa na ng pawis ang likod mo oh. Nag-aalalang saad pa nga ng babae. Napapikit na lang si Amel nang maramdaman niyang itinaas ni Feliz ang dulo ng t-shirt at dinama ang likod niya. Ang gaya ni Feliz ang kailangan niya sa buhay niya na kahit hindi pa sila ay caring ito, paano na lang kung maging sila in the future. Mamaya na lang siguro. Tumango si Feliz. Ikukuha na lang kita ng damit mo. Hindi na nagreklamo si Amel, sinundan na lang niya nang tingin ang papaakyat na si Felice. Napahinga na lang siya ng malalim dahil hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Feliz ang feelings niya. Pagbalik ng babae ay kumpleto ang dala nito, kaya nagbihis na lang siya sa kwarto dito sa ibaba. Nabusog ka ba? Kung gusto mo, labas muna tayo. Ngumiti si Feliz. Busog na busog ako, pero kung gusto mong magpahangin, sasamahan kita. Ang lapad nga ng naging ngiti ni Amel. Kung pagod ka, okay lang naman. Tulog na nga si Lexley kaya pwede na tayong makalis. Wait lang, magbibihis lang ako ah. Bago makaalis si Feliz, ay nagulat ito dahil bigla niyang niyakap ng sobrang higpit. Alam niyang nagtataka na ang babae dahil sa kinikilos niya pero wala na siyang pakialam. Samantalang si Feliz ay hinihingal dahil tinakbo niya ang hagdan dahil sa kaba na kanyang nadarama. Ang daya kasi, ang bilis niyang minahal si Amel ni hindi man lang umabot ng ilang buwan. Ganito yata siguro lalo na kung first time maramdaman. Hindi kasi siya nakaranas na magkaroon ng relasyon dahil naging focus siya sa pag-aaral kaya ito siya natataranta. Mabilis ang naging kilos ni Feliz. Naghanap agad siya ng pwedeng maisuot. Yung gaganda naman siya kahit na papaano. Makalipas ang isang oras ay nasa labas na sila ng gate. Nagkatitigan pa silang dalawa ni Amel. Dahil nilagyan siya nito ng seatbelt, mabuti na lang lumayo siya ng kaunti at nagpasalamat. Hindi na talaga makapag-isip ng maayos nito, lalo na kung nasa malapit lang ang lalaki. Ganito pala ang feeling ng taong in love, hindi mapakali. Saan mo gustong pumunta? Tanong nga ni Feliz at tumingin sa kanya si Amel at ngumiti. Kahit saan, basta kasama ka. Napahinga ng malalim si Feliz. Nakakahulog ng loob ang mga banat ng lalaking ito, buti na lang kung handa siyang saluhin. Paano kung hindi? Natawa naman si Amel sa sinabi niya. Napapatingin si Felice sa bahay na puno ng ilaw. Ramdam na niya ang diwa ng Kapaskuhan sa panahon ngayon. Napahinga siya ng malalim nang maalala niya ang kanyang magulang. Naglalaan nga siya ng pera. Para pag-uwi niya ay bibili siya ng maraming Christmas lights para may ilaw yung munti nilang bahay. Pagdating nila sa city, ay itinabi ni Amel ang kotse sa gilid ng daan na hindi mabangga. Bago pa siya makababa, ay binuksan na ng lalaki ang pinto at inaalalayan siya. Kaya sasabihin niya, sinong hindi magkagusto sa lalaking ito? Napahinga na lang nang malalim si Feliz nang titigan siya ni Amel sabay ngiti rito. Natigilan siya nang biglang abutin ni Amel ang kamay niya at nag-holding hands sila habang naglalakad. Kamusta ka naman? Anong plano mo sa bakasyon? Tumingin nga si Feliz kay Amel. Okay lang naman ako, plano kong umuwi ng probinsya kasi namimiss ko ang mga magulang ko. Pwede bang sumama? Wala din naman akong gagawin eh. Napakagatlabi si Feliz. Kung sasama ang lalaking ito, alangan naman maiiwan si Lexi. Paano na? Ano na lang kaya ang sasabihin ng magulang niya? Ano kasi, baka mag-isip ng hindi maganda yung magulang ko. Alam mo namang hindi nilalamang tungkol kay Lexi tapos dadagdagan mo pa. Imbes na magalit si Amel, ay tinawanan lang siya nito at nagulat niya dahil hinaplos ng lalaki ang gilid ng kanyang labi. Nakakatuwa naman. Sa tanda mong yan, takot ka pa rin sa mga magulang samantalang yung ibang kabataan ngayon.
Hindi na nga nakikinig sa parents nila eh. Sad ni Amel. Oo naman, hindi matigas ang ulo ko. Natawa ng malakas si Amel. Lahat naman ng ulo matigas, Feliz, pero na lang yung iba. Sinamaan niya ng tingin si Amel dahil ramdam niyang mapunta sa ibang bagay ang sinasabi nito. Iba naman kasi yung iniisip mo eh. Napahalakak na nga lamang si Amel sabay yakap sa kanya. Sasama kami ni Lexi, please. Napabuntong hininga na nga lamang si Feliz. Bahala na. Malalaman lang din niya ang reaksyon ng magulang niya kapag nandun na sila. Sige na nga. Kapag mapagalitan ako, sasaluhin mo ko ha. Mamiti nga si Amel. Sabay tumangutango nga ito. At nagpatuloy na sila sa paglalakad. Ngayon ay napunta sila sa isang stage na may mga nagsasayaw na mga dalagita at binata. Hindi niya alam kung contest ba o practice lang, kaya huminto sila at tumingin. Sabay silang napalingon ni Amel nang may tumikhim sa kanilang likuran at nakita ni Feliz ang isang lalaki na nakatingin sa magkahawak kamay nila ni Amel. Hanggang dito ba naman aabot ka, dude? Untag ni Ignacio. Napakunot naman ang noo ni Amel sa ngisi ng lalaki pero alam niyang magkaibigan ang dalawa. Huwag kang makialam. Ikaw nga din nandito eh. Yan din ba yung sinasabi mo sa akin? Masama ang naging tingin ng lalaki kay Amel para may pagbabanta. Umayos ka, Amel. Ayusin mo yung lumalabas sa bibig mo. Sagot nga ni Ignacio. Natawa na nga lamang rin si Feliz matapos mapahalakak ni Amel. Napaka-defensive mo naman. Napailing na lang ang lalaki. Gumaan ang pakiramdam ng lalaki nang tumahimik na si Amel at ipinakilala na siya ng lalaki sa kaibigan nito, pati na rin ang nobya na mumukhaan niya ang babae dahil nasa iisang university lang sila, sa kabilang department lang ito. Nang makilala na niya si Ignacio ay umalis na ang mga ito dahil may pupuntahan pa daw. Sila naman ay nananatili lang kung saan sila kanina hanggang sa napagpasyahan nilang umuwi na kasi gabi na rin. Napakagatlabi na lang si Feliz dahil kanina pa namamawis yung kamay niya pero parang walang plano na bitiwan ni Amel. Makalipas ang ilang minuto ay papauwi na sila. Tahimik lang si Feliz dahil hindi siya mapakali kasi yung tingin ni Amel sa kanya ay nakakatunaw. Pagdating nila ng bahay ay naunang bumaba ng kotse ang lalaki para maalalayan siyang makalabas ng sasakyan. Thank you. Ngumiti sa kanya si Amel. You're welcome. Maya-maya lang ay sabay na silang pumasok sa loob at napapansin ni Feliz na sobrang tahimik ng lalaki. Nagtaka siya dahil parang hindi mapakali si Amel aakyat na ito ng hagdan pero bumalik pa kaya napangisi na lang siya. Okay ka lang ba? Napakamot na nga lamang sa batok si Amel. Good night. Sleep tight. Hindi nakakilos si Feliz nang bigla siyang halikan sa pisngi ni Amel at nagmamadaling umakyat ng hagdan. Isang buwan ang nakalipas, samantalang si Amel ay naghahanda dahil sasama siya sa pag-uwi ni Felice sa probinsya. Nabahala nga siya na baka magalit sa kanya ang babae kapag mapagalitan ito ng magulang dahil sasama siya. Pero sayang naman kung maiiwan sila kung ang dami na niyang pinamili para dalhin doon. Saan ka pupunta, Daddy? Nakakunot nga ang noon na tanong nga ni Lexi. Ngumiti si Amel at hinalikan ng pisngi ng anak. Tumaba na si Lexi mas lalong na-emphasize yung beauty nito at kitang-kita niya na magkamukha silang dalawa. Tayo nga, Alice. Pupunta tayong probinsya. Clueless ang anak kung ano ang nangyayari. Hindi nga yata nabanggit ni Felice rito na magbakasyon sila sa probinsya at doon sila magpasko. Tayong dalawa lang po. Tanong nga ni Lexi. Siyempre kasama si Mommy. Tumango-tango naman si Lexi at napangiti habang si Felice ay kakalabas lang ng university dahil katatapos lang ng kanilang Christmas party. Ang dami nga niyang dala kasi hindi niya inaasahan na magbibigay pala sa kanya ang mga kaklase para kay Lexi. Alam ng lahat na may anak siya, hindi na niya itinatama ang totoo
kasi ganun na din naman ang kinakalabasan. Ang kaibigang si Mike ay nagbigay din para sa kanya at kay Lexi na inaanak nito. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo para sa akin, Mike ah. Mabuti ka talagang kaibigan. Tumawa si Mike sa kanya. Huwag kang magdrama, hindi bagay sa'yo. Natatawang sagot pa nito. Mag-uumpisa na sana ako pero binara mo na naman ako eh. Napangisi na nga lamang si Mike. Anyway, walang anuman. Basta, hangad kong kaligayahan niyo. Hindi napigilan ni Feliz ang kanyang sarili, kaya nayakap niya ng mahigpit si Mike. Ang lalaki, ang unang kumalas ngumiti ito at pumasok na sa loob ng kotse pagkatapos. Nawala ang ngiti sa labi ni Feliz nang mapansin niya si Amel na masama ang tingin sa kanya. Nagtaka siya kung ano ang problema ng lalaki. Yung tingin kasi nito ay nang aakusa. Napahinga na lang ng malalim si Feliz at dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki kahit wala ito sa mood. Okay ka lang? Tanong ni Feliz. Naiiling si Amel. Pero kahit parang galit ito sa kanya, ay tinulungan pa rin siya nitong bit-bitin ang mga regalo niyang dala. Nag-iisip si Feliz kung ano ang problema ng lalaking ito. Madadamay pa yata siya. Napakagatlabi si Feliz. Dahil galit nga yata ang lalaki. Dahan-dahan lang ito, sa pagmamaneho ni ang ngitian siya ay hindi man lang ginawa. Teka, may nakaaway ka ba kanina? Wala yata sa timpla ang sarili mo eh. Umiling at saad nga nito na wala. Napakamot na nga lamang sa batok si Feliz. Dahil sa trato sa kanya ng lalaki. Kahit sa pagdating nila, ay ang tahimik nito kaya dali-dali siyang lumabas ng kotse. Inunahan na niya si Amel dahil alam niyang hindi siya nito pagbubuksan ng pinto. Nang makita niyang bumaba na rin ang lalaki, ay lumayo siya ng kaunti dahil kukunin nito ang dala niyang regalo. Pagkatalikod nito sa gabi niya, ay agad siyang lumundag, pakarga sa likuran nito. Hindi mo ko pinapansin ah. Pwes, titiisin mo ang bigat ko. Sa kabilang banda, ay hindi mawala-wala ang inis na nadarama ni Amel sa nakita niyang tagpo kanina, si Feliz at yung lalaki na nagyakapan, pero sa ginawa ng babae ngayon ay naibsa ng kanyang tampo. Ang gaan ni Feliz parang walang kain, kagagaling pa naman nito sa isang party. Gutom ka ba? Tanong nga ni Amel. Sinilip ni Feliz ang mukha niya habang nakaragay ito sa kanya. Busog ako. Napangisi si Amel. Talaga? Pero ang gaan mo naman. Nag-react si Feliz. Nagmamaktol pa nga ito sa kanyang likuran. Susi na sabi mong, buto na lang ako at wala ng laman. Natawa na nga lamang ng malakas si Amel. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Inis na nga lamang sa kanya pero hindi pa rin umalis sa likuran niya. Naghahanap ka lang ng away eh. Nandamay ka sa inis mo. Kung hindi lang kita kilala, iisipin ko talagang nagsiselos ka kay Mike. Nagdilim ang paningin ni Amel, binanggit pa talaga ang pangalan ng lalaking nadagdagan tuloy ang selos niya. Nagsiselos naman talaga ako. May magagawa ka ba ha? Naramdaman niyang humigpit ang yakap ni Feliz sa kanyang leeg. Wala siyang pakialam kung mapaamin siya ngayon dahil nahihirapan na din naman siya na itago ito. Ewan ko sa'yo. Magsasalita na nga sana siya ulit nang lumitaw sa front door si Lexi. Sali po ko, Daddy! Nakangiting sabi nga nito. Pagkalapit ng anak sa kanya, ay agad niya itong kinarga at sinabihan si Joyce na kunin yung mga regalo sa loob ng kotse. Kamusta ang baby ko? Ngumiti si Lexi. Okay lang po, Mommy. Naglagay na po ako ng mga damit sa bag ko para ready na po ako kapag alis na po tayo. Sagot nga ni Lexi. Talaga ba? Excited mo naman masyado. Opo! Nakangiting sagot nito. Nang tumunog ang cellphone ng babae, ay dahan-dahan itong bumaba at naupo sa sofa para sagutin ang tawag. Sumunod na rin sa pag-upo si Amel dahil gusto niyang malaman kung sino ang tumawag. Bakit po, Nay? Tinig niya ang tinig ng kabilang linya dahil naka-loudspeaker. Wala na ba kayong pasok? Uuwi ka ba? Tanong ni Nanay Roda. Opo, Nay. Saad nga ni Feliz. Mag-ingat ka, anak. Tura naman ni Nanay Roda. Kayo din po dyan.
Tumingin nga sa kanya si Feliz sabay baba ng tawag. Hindi niya alam na sasama kami ni Daddy? Tanong nga ni Lexi. Napakagatlabi na nga lamang si Feliz na tumingin sa kanya. Hinila nito si Lexi at kinandong. Hindi, surprise ko sa kanila. Dahil sa tuwa niyakap ng anak si Feliz pati na nga rin siya, kaya nagkadikit silang dalawa ng babae. I love you, Mommy, sabi ni Lexi. I love you too. Tumingin si Lexi sa kanya at kumunot ang noo sabay taas ng kilay. Ikaw din, Daddy, untag ni Lexi. Ang alin? Magsabi kay Mommy, sagot naman ni Lexi. At nakuha naman niya ang ibig sabihin ng anak, kaya kinakabahan siya ng sobra. Idinikit niya ang labi niya, malapit sa tenga ni Feliz. I love you, Feliz. Madamdami namang saad ni Amel. Sabay halik sa pisngi nito. Nakita niya na natigilan ng babae sa sinabi niya. Come on, Mommy, it's your turn! Mabuti pa ang bata ay may pakiramdam, pero ang ina ay wala talaga. Nakakabingi ang kaba sa dibdib ni Amel nang tumitig sa kanya si Feliz. Titig ng titig si Amel sa babae at hinintay niya ang sasabihin nito. I love you too. Sa wakas ay saad na nga lamang din pabalik ni Feliz. Na-caught off guard si Amel nang bigla siyang halikan sa labi ni Feliz. Dahil doon ay parang bigla siyang nakalimot na rinig na lang na nagsalita si Lexi. Ayan, nagmamahalan lang dapat. Sabi nga ni Lexi na unang tumayo si Feliz at sumunod si Lexi, nag-thumbs up sa kanya na may kasamang kindat na pangiti na lang si Amel dahil napagkaisahan sila ng anak. Bandang hapon samantalang si Feliz ay napakagatlabi nang maalala ang ginawa niya. Siya pa talaga ha? Nahihiya siya sa kanyang ginawa pero at the same time ay nakahinga siya ng maluwag kasi totoo naman ang sagot niya. Mahal niya si Amel. Pero itatago niya hanggat kaya niyang itago para hindi siya masaktan kung sakaling siya lang ang nakaramdam ng ganito. Ngayon lang niya napansin na nakasunod na pala sa kanya si Lexi. Kaya binihisan na niya dahil aalis na sila ngayon. Makalipas ang isang oras ay lumabas na sila ng bahay. Hinintay na lang nila si Amel dahil nagpagasolina pa ito ng kotse. Sumakay na kayo ng kotse, sasahuran ko lang si Joyce. Saad nga ni Amel. Tumango naman si Feliz at inakay niya si Lexi papasok ng kotse. Nagtaka naman siya dahil ang daming pinamili si Amel na nakalagay sa likod ng kotse. 4:00 ng hapon nang marating nila ng probinsya. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho ang lalaki para marating ang bahay nila. Nagkatinginan sila ng lalaki nang mapansin niya ang kanyang magulang na nakatayo sa gilid ng daan na parang may hinihintay kitang-kita niya ang reaksyon ng dalawa sa kung sino ang sakay ng kotse. Naunang bumaba si Amel at kinarga si Lexi, saka sumunod na rin siya. Ikaw palang sakay nito, anak? Gulat na tanong pa nga ni Tatay Rudy. Opo. Lumapit siya sa dalawa sabay mano. Akala ko hindi ka makauwi. Sabi nga ni Nanay Roda. Nakita niya na sabay ngang tumingin ang magulang niya kay Amel at Lexi. Ngayon po talaga. Siya nga po pala. Si Amel at Lexi po. Agad na lumapit nga ang magama sa magulang niya at sabay na nagmano. Masaya po akong makilala kayo. Ngumiti ang magulang sabay tango. Napayuko naman si Feliz at hinintay niya na magalit sila pero wala siyang narinig na kahit ano. Sorry po, Nay, Tay. Malaki ka na, Feliz. Alam mo na ang mga bagay na pinasok mo basta kami, nandito lang kami para sa'yo para suportahan ka. Saad ni Tatay Rudy. Napakagatlabi na nga lamang si Feliz. Hindi pa nga siya tapos magsalita. Sobrang awkward na nga. Narinig niyang tumikim si Lexi, kaya nagkatinginan sila ni Amel at napansin niya na kinindatan siya nito. Apo niyo po ako, Lola, Lolo. Sabi na nga ni Lexi. Natawa na nga lamang sa isip si Feliz pero may parte ng kanyang puso ang biglang naawa. Hindi niya kayang saktan ang damdamin ng batang to. Hindi talaga. Alam namin. Saad nga ng kanyang nanay. At tuwang-tuwa ang magulang nang akayin nila si Lexi
papasok sa loob ng bahay. Nagkibit-balikat na lang si Feliz. Inakbayan naman siya ni Amel habang papasok sila sa loob. Kinagabihan ay problemado si Feliz dahil dalawa lang yung kwarto sa bahay at hindi niya alam kung saan niya patutulugin si Amel. Sanay kasi magtabi ang magulang niya kaya hindi niya paghiwalayin matulog. Pero bago niya problemahin ay naisipan niyang maglagay ng Christmas decor sa labas para maganda tingnan sa gabi. Teka, bakit nakangisi ka dyan? Tuwang-tuwa ka. Napahalakhak si Amel dahil sa sinabi niya at agad siyang inakbayan nito sabay yakap dahil wala ang magulang niya. Siyempre, makakapagtabi tayong matulog ngayong gabi. Pilyong saad pa ni Amel. Kinabahan naman ng sobra si Feliz kasi first time niyang matulog na may katabing lalaki at mahal pa niya kaya sobrang overwhelming ang feelings. Asa ka. Saad nga ni Feliz. Wala kang choice dahil dalawa lang ang kwarto at nakakahiya naman kung patutulugin mo ko sa lupa, di ba? Napahinga ng malalim si Feliz dahil wala naman siyang lusot. Oo na, tulungan mo muna ako magkabit nitong Christmas light. Ngumiti si Amel. Yes, ma'am. Masaya ang lalaki. Napahalik pa ito sa kanyang pisngi kaya agad niyang nakurot dahil baka makita sila ng nanay at tatay niya. Pagkatapos nilang maghapunan ay pumasok na sila sa loob ng kwarto. Halos mapunit na yung pisngi ni Amel sa sobrang lapad ng ngisi nito. Kasya ba tayong tatlo rito, Mommy? Tanong nga ni Lexi. Napakunot sa batok si Amel, kaya napangisi si Feliz. Kasya na tayo rito, sweetheart, kaya wag nang magulo. Natawa sa isip niya si Feliz. Sa gitna ka namin mahiga, anak. Dahil sa sinabi niya ay nagmamaktol si Amel pero wala na itong choice dahil humiga na ang bata sa gitna nila. Habang si Amel ay humahaba ang nguso na humiga malapit sa dingding, kailangan niyang makaisip ng paraan para magtabi sila. Bumulong siya sa tainga ng anak at dali-dali namang bumangon ng anak para doon mahiga sa gilid kung saan si Felice. Ayokong katabi si Daddy, Mommy, ang likot matulog niyan eh. Reklamo nga ni Lexi. Sobrang lapad nang naging ngiti ni Amel. Maraming natanggap sa Pasko itong anak niya dahil binigyan siya ng pabor. Ganon, sige na. Mahiga ka na rito sa tabi ko. Dali-dali namang nahiga si Lexi at tumusog ng kunwari kaunti sa kanya si Feliz kaya niyakap niya ito. Payakap ng konti. Siniko siya ni Feliz at dahilan para mapangiwi siya. Umayos ka nga, ang ingay mo. Napakagatlabi na nga lamang si Amel. Sorry. Makakalimot kasi siya. Kapag kasama niya ang babae, sumusobra na yung feelings niya. Hindi na inalis ni Amel ang kamay niya sa baywang ng babae dahil hindi din naman ito nagalit. Maliit lang ang kaligayahan niya. Magkadikit lang sila ng babaeng mahal niya, ay okay na siya. Kinabukasan, ay nagising si Feliz na wala siyang kasama na nakahiga sa katre. Bumaba siya ng bahay dahil narinig niyang may nag-uusap sa likurang bahagi. Magkamukha kayo ni Mommy, Lola. Narinig niyang sabi ni Lexi. Oo, kasi anak ko siya. Sagot naman ni Nanay Rhoda. Ganun po ba? Anak din naman ako ni Mommy pero bakit hindi ko po siya kamukha? Tanong nga ni Lexi. Napakagatlabi na nga lamang si Feliz. Kahit anong tago siguro, ng katotohanan na ilalabas talaga lalo na kung magkaedad na ang batang to. Hindi naman kasi lahat ng anak kamukha ang nanay, pero meron din kamukha ang tatay gaya mo. Sagot ni Tatay Rhoda. Oo nga po, tama po kayo. Saad naman ni Lexi sabay tumango-tango. Nakita niyang niyakap ni Lexi ang nanay niya. Nang pumasok sa loob ng bahay si Lexi, ay nagkaroon sila ng panahon ng ina na magkwentuhan at sinabi niya ang tungkol ni Lexi ramdam niya ang awa ng nanay niya sa bata. Sa kabilang banda si Amel ay kasama ang tatay ni Feliz. Ano bang meron sa inyo ng anak ko? Tanong ni Tatay Rudy. Wala po pero mahal ko po si Feliz. Alam ko, hindi ka naman sasama rito kung hindi, di ba? Napakagatlabi na nga lamang si Amel.
Nakakatakot naman magsalita yung taong tahimik. Hindi niyo naman siguro anak ng bata dahil mas kilala ko ang anak ko. Sabi ni Tatay Rudy. Hindi po. Anak ko siya sa ibang babae na nakarelasyon ko po long time ago. Pero siya ang nakalakihang ina ng bata. Siya ang nanay. Mananatili kaming tahimik para sa ikabubuti ng bata. Ituring namin siya nga po dahil mahal siya ng anak namin. Sagot ni Tatay Rudy. Nga nampangiti si Amel. Maraming salamat po. Pero gusto naming makapagtapos ng pag-aaral si Feliz bago lumaki ang buwan. Hiling nga ni Tatay Rudy. Napangiwi naman si Amel nang maintindihan niya ang ibig sabihin ng matanda. Opo, makakaasa po kayo. Sa sumunod na araw ay mas lalo niyang naramdaman ang pagtanggap ng pamilya ni Feliz. Sa kanila ni Lexie kitang-kita niya ang saya ng babae dahil masaya ang magulang nito. 24 na pa lang ng umaga ay busy na ang magulang ni Feliz sa pagluluto. Bumili siya ng panglechon na niluluto na ni Tatay Rudy kasama ng mga kapitbahay. Yung iba na walang banda ay welcome naman na magpasko sa bahay ni na Felice. Busy ang iba pero silang dalawa ni Felice ay nasa sapa, naliligo, sila lang dalawa ang nandito. Si Lexie ay naiwan doon. Dito siya nagkaroon ng chance na maglambing kay Feliz dahil malayo sa mata ng tatay nito. Magkayakap silang dalawa ngayon sa tubig. Gusto sanang maglangoy si Feliz pero hindi niya ito pinayagan. Hoy, bitawan mo nga ako, hindi ako makapaglangoy. Saad nga ni Feliz at umiling naman si Amel. Ayoko, dito nga lang tayo nagkaroon ng chance eh. Nakasimangot nga si Feliz. Uy, maghuhulos dili ka ah. Wala tayong relasyon. Napasimangot si Amel. Ayaw niyang masira ang tiwala ni Tatay Rudy sa kanya kasi kapag mabigkas niya ang katagang, yun ay magtuloy-tuloy na at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Kaya imbes magsalita siya, ay siniil na lang niya nang halik si Felice. Hindi naman nagprotesta ang babae bagkus ay tumugon ito at yung mga kamay nila ay kusa na lang naglakbay sa katawan ng isa't isa. Pero bago pa makalimot si Amel ay lumayo na siya. Makalipas ang ilang buwan ay graduate na si Felice sa kolehiyo at ramdam niya ang tuwa sa mukha ng magulang ng babae ng mga panahong yun. Inaya pa nga niya ang mag-asawa nang tumira ito sa Maynila kasama nila. Pero hindi pumayag kasi sa probinsya daw ang buhay ng mga ito. Huminto na rin siya sa car race dahil may rason na siya ngayon para mabuhay ng matagal. Siguro naman ay wala ng dahilan para itago niya ang kanyang feelings para kay Feliz. Kaya pag uwi niya ay agad niyang hinanap ang babae. Pero nahalughog na niya ang buong bahay. Ay hindi niya nakita si Feliz, pati na rin ang kanyang anak. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi niya makontak ang babae. Kaya dali-dali siyang pumasok sa loob ng kotse at pinaharurot ito palayo. Ilang tawag na rin ang nasayang dahil hindi nga niya makontak si Feliz. Pagkababa niya ay biglang tumunog kaya agad niyang tiningnan pero si Ignacio pala. Asan ka, dude? Tanong nga ni Ignacio. Nasa daan. Hinanap ko si Feliz dahil wala sa bahay. Kasi may car race competition doon, baka gusto mo lang sumali. Napahinga ng malalim si Amel. Huminto na kasi ako sa ganyan dahil gusto ko pang mabuhay ng matagal. Kahit ngayon lang, dude. Nakapagtaya na kasi ako sayang naman yung pera. Napangiwi si Amel. Hindi naman kasi nag-iisip, sunggab ng sunggab. Hindi na nga ako sasali doon. Sige na, dude. Ay, naku, loko-loko ka talaga. Basta ka na lang tumaya nang hindi kumukonsulta sa akin. Sorry, dude, basta kita na lang tayo doon Saad nga ni Ignacio. Hindi na nakaangal si Amel dahil ibinaba na ni Ignacio ang tawag. Ayaw niyang pumunta doon dahil hati, yung isip niya nakahinga siya. Nang maluwag nang tumawag si Feliz. Gumala lang kami ni Lexie. Ingat. Saad nga nito at saad naman ni Amel na mag-ingat din daw sila. Maayos na ang pakiramdam ni Amel dahil nakausap na niya si Felice. Kaya dumiretso na siya kung saan gaganapin ang car race competition. Napakunot ang noo ni Amel dahil kilala niya
Ang mga sumali magagaling din na car racer, galing ibang lugar. Ngiting-ngiti pa si Ignacio na minamaneho palapit sa kanya ang sports car na gagamitin niya. Galingan mo, dude. Malaki-laki din ang premyo nito. Sabi ni Ignacio na may kasamang kindat. Makalipas ang ilang oras ay tapos na ang kompetisyon, pero imbes na tuwa, ang nadarama ay kaba at takot dahil muntik na siyang bumaliktad kanina dahil iniiwasan niya ang babangga sa kanya. Ayoko na talaga ng ganito, dude. Uminom ka ng tubig, namumutla ka para kang hindi professional. Sabi ni Ignacio. Naubos talaga niya ang tubig. Grabe talaga. Tinapik ni Ignacio ang balikat niya. Ayusin mo muna ang sarili mo. Naghihintay na sa'yo ang premyo mo. Sabi ni Ignacio. Nagtaka naman si Amel dahil nag-good luck sa kanya ang nakalaban niya kanina. Maya-maya lang ay sumunod na siya kay Ignacio. Nagulat siya dahil tumakbo palapit sa kanya si Lexi, sabay hawak sa kanyang kamay. Anong ginagawa niyo rito? Nang tignan niya ang kaibigan, ay napakamot ng alamang ito sa batok. Na-appreciate mo yung care mo sa akin. Dude, sorry napagutusan lang. Ang totoo niyan. Wala talagang taya at adiya ito ni Feliz. Sumunod lang naman ako eh. Siya yung premyo mo. Walang katumbas na pera yan. O sige na. Nakaising sabi nga ni Ignacio. Mabuti na lang nakatakbo palayo si Ignacio. Kung hindi, ay baka nabatukan na nga niya ito. Dahan-dahan silang lumapit kay Feliz at sinimangutan nga niya ang babae. E paano kung nadisgrasya ako? Kasalanan mo. Iniharang nga ni Feliz ang daliri nito sa labi niya. Alam ko namang magaling ka eh. Pwede ba kitang maging boyfriend? Ako ang premyo mo. Napangisi na nga lamang si Amel. Dapat ako ngang magtanong niyan eh. Graduate na ako. Kaya pwede na, sabi ni tatay. Napahalakhak nga si Amel. Sabay yakap nga sa babae. I love you, Feliz. No words can describe how much I love you. Walang ano-ano ay siniil niya nga ng halik sa Feliz. I love you to Amel. Hahalik pa sana siya kay Feliz. Kaya lang ay nagreklamo na si Lexi. Nagkatawanan na lang sila. Sabay karga niya sa anak. Makalipas ang ilang buwan ay naging registered nurse dahil nakapasa ito sa exam at sobrang proud siya para rito. Tapos nakapagtrabaho agad sa ospital. Kaya natupad na nito ang lahat ng pangarap niya para sa magulang. Kaya ang pangarap naman niya para sa kanilang dalawa ang kanyang tinupad makalipas ang ilang taon. Nag-propose siya kay Feliz at tinanggap nito saka nang pakasal sila pagkatapos. At ngayon ay masaya silang namumuhay kasama ang kanilang mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Amel at Feliz. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod.